Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Nanggigigil daw siya. Ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap, hindi na makabili Hindi ng makabili bigas. ng bigas. Halos yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas. Ayaw maglagay ng kaldero, Bigas. ng kanin sa kaldero. Ang ganting reliyon na to, putang inong ito. Ha? Hmm. Maputang ina nyo dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, Total, suspended naman itong ob-ob na ito. Yan ang pag-uusapan natin. Paano nga ba nagsimula itong ob-ob na ito dito sa social media? At paano niya ba tinakbakan unang-una yung Iglesia ni Cristo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po patuloy kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, balikan natin itong suspended. Kaya natin sinasabi ito rito kasi nga para malaman natin kung paano nga ba ito nagsimula dito sa social media, yung kanyang paninira at kanyang galit na binibigyan niya ng mga iba't ibang kahulugan, iba't ibang pagpapaliwanag yung kanyang mga nakikita. Eto, panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Eto na yung video. napatid ko na kayo ka George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin na huwag na tirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. Pero sa nakikita Huwag daw tirahin ng Iglesia ni Cristo. Tayo, ka George, ha? Ha? May binabanggit siyang ka George dito. Mahinayo pa kayo dyan sa INC. Sige, tirahin mo. Mga wala kayong modo. Tirahin mo. Kayo, mga demonyo kayo. Walang magawa. Walang modo. Para po maintindihan ninyo. Sino kayang walang modo? May ari dito, ha? Ay mga INC po. Tinatago nila yung mga bigas. Tama naman. Sa anong kaparaanan. Tinatago talaga yan. Para po maintindihan ninyo. Bakit tinatago? Meron po tayong informante. Ha? Ayun po, makikita niyo. Na-informante daw siya. Yan po yung aking informante. Nakikita niyo sa screen. Sino yung informante niya? Mukha niya rin. Yan din po ang informante. Yan yung mukha niya. Informante niya rin. Benjamin Avalos. Hindi po siya pwede. Pagumpugin ko kayo, mga ubog ko. Special agent. Ha? Special legend. Di niya ipapakita pero nandiyan yung mukha niya. Sa ginagawa, naghihirap po ang ating taong bayan. Manggigil ka. Makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap, hindi na makabili ng bigas. Paulit-ulit. Yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang maubos yung bigas. Samantalang higanting rin na to. Paano kayo magsasahin kung walang bigas sa kaldero? Mga putang ina nyo dyan sa INC. Mga hayop. Ina mo rin. Naghihirap yung taong bayan. Hayop ka rin. Talang kayo. Tao bayan. Diyan nagsimula ang kwento nitong asong ulol na napakaingay dito sa social media. Galit na galit siya. Ang dami niyang mga tanong, no? Yung bigas kasi, para ipaliwanag din natin yung ating side, alam naman natin yan. Kasi tayo ay isang kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Alam natin kung saan patutungo yan. Ang problema, binibigyan niya ng mali siya. Dahil iniimbak daw, tinatago, totoo naman. Paano kasi hindi tatago yan? Alam nga naman, ilagay mo lang yan sa labas. Hoy, mag-isip-isip ka naman. Palibasa yung utak mo nandito. At kung saan ginagamit yung mga bigas na yan. Boy, mag-isip-isip ka nga. Gamitin mo nga yung utak mong walang laman. Alug-alugin mo muna para naman magkaroon ng laman yung utak mo. For your information, ay mahaba masyado yung for your information. FYI na lang, boy. Umikot ka sa buong Pilipinas kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. At ikumpara mo sa ibang mga relihiyon. Kagaya ng relihiyon na kinaaniban mong ob-ob ka. May lingap ba silang ginagawa? Yan ang dapat mong isipin. Yan ang dapat mong tanungin kasi baka mamaya isa sa mga kamag-anak mo or baka ikaw mismo nakinabang pa sa lingap na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Mag-mention ka ng isang relihiyon, grupo ng relihiyon na namimigay ng bigas. At hindi lang bigas, kung hindi pang kabuhayan pa. Hindi lang dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang dito. Lumalabas po yan. Lalong-lalo na doon sa kontinente ng Afrika kung alam mo yan. Ang problema hindi mo alam. Kasi nga, suspended yung account mo ngayon. Ang masasabi ko sa iyo, buti nga. Ngayon, nanahimik ang social media dahil sa iyo. Kasi walang maingay. Kami ngayon ang mag-iingay para sa iyo. Hindi ba? Manood ka lang dyan. Mag-stay ka lang dyan. Stay put, magmerienda ka dyan. Ngayon, pagkakataon mo na para tanggalin yung face mask mo at makita mo yung sarili mo at amuyin mo, ang baho ko na pala. Dito pinapakita lang natin kung gaano ka kabaho. Mga kapatid, mga kabarangay at mga boss, alam ba ninyo na ang baho-baho nito, ito yung baho niya na nakalkal natin dito sa social media. Hindi lang tayo nagkalkal, may nagpaabot sa atin na isa nating tinatawag na silent sniper. Alam naman ninyo, pagka silent sniper, protected yan.
portitado yan. Hindi natin pwede banggitin dito. Kagaya na sinasabi niya, yung kanyang agent daw, hindi pwede banggitin kasi special agent. Pero yung nakikita kong mukha, di ba nakita ninyo, mukha niya rin. Oh, siya na yung anchor, siya pa yung special agent. Saan ka pa nakakita? Ang tawag dyan, kung karne, double dead. Wala ka, boy. Olas ka. Kaya itong masasabi ko sa'yo, mas maganda nang manahimik ang social media sa pamamagitan mo. At kung gagawa ka man ng account, mamaya lang yan, mga 1 minuto siguro, suspended na naman. Sa dami ba naman nang magre-report sa'yo? Hindi mo na alam kung sino. O hindi pa kasali dyan si Boss Rek. Paano pag sumali pa ako? 10 ng aking mga subscriber dito. Wala na, ulas ka na lalo. Buti nga, mababait kami. Hindi kami sumasali dyan eh. Pinapaubayan na namin sa kanila yun sapagkat yan nga, may resulta na. Ang problema yung pinakamabigat mong kinalaban, yung Philippine Army pa. Kamusta yung CEO mo? Kung totoong may CEO ka, ang tawag sa CEO mo, kagaya mo ring ob-ob ka. Natatawa ako rito eh. Di ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss, galit na galit doon sa bigas na inimbak na Iglesia ni Cristo. Pero napatunayan naman na yung bigas na yon na nakaimbak, totoo na nakaimbak. Talaga naman, dapat imbakin mo yan. Itago mo yan. Di pwedeng tusasan lang ilalagay yan. Pero, ang motibo, ipamimigay, ipamamahagi doon sa mga nangangailangan. Hindi lang nangangailangan na mas higit na nangangailangan ob-ob. Gamitin mo kasi yung utak mo paminsan-minsan. Alam niyo, sa isang tao, normal lang yan maging tanga-tangahan. Pero pag ganyan ang ibinubuhay mo, yung pagising mo sa umaga, tanga ka na, bago ka matulog sa gabi, tanga ka na, hindi na normal yan. Bakit? Walang mabibili na gamot doon sa butika ng katangahan. Ano sasabihin mo? Pabili mo ng generic name ng tanga. Pero mga doon, wala. Ikaw lang yun. Mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay at mga boss. Ano masasabi ninyo dito sa tao na ito? Na galit, ngayon na nahimik na. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto na iisa lang pala ang makapagbibigay ng katahimikan nitong tao na ito. Alam niyo bakit? Yung salitang suspended. Pero ganun pa man, congratulations boy. Suspendido ka habang buhay na yan. With that, kagaya na sinasabi natin dito, bago ko pala tapusin itong video na ito, mayroon pala nagpapashoutout dito, batiin lang natin si kapatid na Abed Frondes. Shout out Boss Rek dito sa Iriga City. Sa Bicol po ito. Shoutout po sa inyo, kamusta yung bahay dyan sa inyo? Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Ito pa isa, sabi niyo rito, shoutout po kami dito sa lokal ng Cartagena, Negros Occidental. Galing po ay kapatid na Dagilien. Maraming salamat po. At sana po patuloy kayong sumuporta dito sa ating Muntin Channel. At nga pala, bago pala kayo dito sa ating Muntin Channel, nakikita ninyo yung kulay-kulay. Kanina pa dyan, nagbiblink. Pindutin yan ninyo kasi pag mas marami, mas masaya. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang, mga taong. Obob. Suspended! Yan ang bago pangalan mo ngayon. Pilipinas. Ano na?